Good day guys! Welcome back to my channel. Today meron lang tayong modifications na i-add dito sa ating Ranger Raptor. Itong ating ilalagay na part is for aesthetic as well as improving yung kanyang geometry of the suspension system sa harap. Ang unang ilalagay nating item is debatable, so depende na lang kung gusto nyong magpalagay. Ako kasi gusto kong ma-improve yung kanyang stance since no magpakabit tayo ng King Springs, for a while napansin ko pa din yung rake niya. So kailangan nating itaas yung harap ng konti. Ang isang solution dyan is itong perch collar o itong strut spacer. Sa ibang bansa like sa US at saka sa Australian market, ang nilalagay talaga nila is yung perch collar or strut spacer to lift their Raptor. Sa harap lang nila nilalagay ito to improve yung stance ng vehicle. Since meron ngang rake ito sa harap. Another thing kaya ko naisipan na ilagay ito, nung nagpinatubo ako at hinataw ko siya doon sa hard trail, nung nag full compression yung suspension system, tumama yung 35s na gulong ko doon sa mismong fender. That means even if you lift the vehicle with springs, yung full compression pa din ng suspension system mo is the same as the stock one. Yung shock travel mo is the same as the stock one. Ang nangyayari, sasagad yung 35s na tire mo since malaki yun, dun sa mismong fender mo on full flex. May napanood din akong video recently on how to lift yung Ranger Raptor. It's still debatable pa din. But sinabi doon na ang the best way talaga is to put a strut spacer doon sa taas ng spring. At may position damping naman si Fox Shocks. So ang kinuha natin is yung 25mm spacer from Tank Engineering. Tank Engineering ang gumagawa ng mga panhards na pang off-road. So pagdating sa quality, maaasahan mo ito. So itong 25mm tamang-tama lang kasi 1 inch yung difference nung taas nung likod doon sa harap. So para mag-level yung harap doon sa likod, lalagay itong spacer sa itaas ng shock mount mo. Ang tendency nito is medyo magi-stretch yung suspension mo at medyo mababago ang ride quality. Pero gusto nga nating ma-achieve yung perfect na rake or stance, so kailangan nating mag-compromise ng konti doon. So i-disconnect muna natin yung upper control arm at saka yung mga bolts tatanggalin natin para matanggal natin yung spring. So pag natanggalan natin yung mga bolts, pwede na nating matanggal yung ating shock absorber at saka yung spring. Madali lang naman siyang tanggalin as long as marunong yung gumagawa. Dito natin ilalagay yung spacer sa taas ng struts natin. After nun, isi-secure lang natin. So, ibabalik natin yung bolts para maibalik na uli yung ating suspension system. So, ganun lang yun kadali. Since nag-lift na tayo at nagdagdag tayo ng strut spacer, so naging 3 inches na yung ating lift. And because of that, kailangan nating magpalit ng upper control arm. UCA na ipapakabit natin. Then, pinapinturahan ko dito sa Steadfast. Naging silver siya. Ito pa. Ito yung ngayon. Yung original nga, yung ganung kulay. Red, no? Sir Levy. Yung red, no? Yung red. So, ito, ginawa nating silver para naiiba. Para Yes, siyang sir. OEM na, no? So, Tsaka ayaw mo ata, sir, na mag-mix dun sa kulay, no, sir? oo, yung Kasi kulay, kulay yung pula kulay, siya. kulay pula. At least ito, neutral color. Kasi pagka yung pula, tapos hindi ka naman naka-propender na shocks, parang magulo yung ano yung Yes, sir. kulay eh. Yung color yung combination, aesthetics, sir. So ito pala, meron siyang dalawang bushing dito. Dalawang bushing nito. Ewan ko kung nare-repair to. Siguro napapalitan naman Yes, yung sir. bushing. Yun naman ang maganda kay Profender, sir. Oo. Lahat ng Profender natin is repairable na, sir. Repairable, oo. So, unlike nung iba nating mga suspension, kapag nasira, Oo. well, i-dispose na natin. Hindi kagaya ni Pwede, Profender, no? Pwede. meron tayong, ano dito, warranty and nare-repair siya. Tapos itong ball joint, ito importante din eh. Ito kasi yung ball joint, ito yung nag-ano sa steering eh. So, matibay talaga siya. Yes, sir. Yung ball joint. Ito kasi yung nagdadala ng ano eh. At saka medyo mahaba siya. Mahaba siya at saka I think mas malayo dun sa original na ano eh. Mamaya pakita Stock natin siguro UCA, yung, yes, sir. yung stock na UCA para meron kang may adjustment pa sa articulation. Kasi ang nangyayari kasi sa kung hindi ka magpapalit, kapag ka pala 2 inches na yung lip mo, nasisira na yung yung geometry niya. Yes, sir. So parang ibabalik na yung geometry. Pero hindi naman siguro 100%. At least
ilalapit. May adjustment lang tayo, sir. Kaya kami, Ilalapit ng sir, konti. dito sa Steadfast, sinasuggest talaga namin, sir, na magpalit. Oo. Actually, optional siya. Oo. Pwede naman natin gamitin yung stock na UCA, Oo. pero much better if palitan natin. Oo. Kasi nai-stress siya. Kasi napansin ko doon, yung ano to niya, yung original na stock, nakaganyan siya eh. Yes, sir. So parang nai-stress siya dun sa putting much stress on the UCA, saka doon sa ball joint. So mas madali siyang masisira. Lalo na, sir, nag-lift tayo. Lalo nag-lift, oo. Napansin ko talaga bumaba, no, sir? Oo. Ang number one use talaga ng UCA is for improved adjustability. Kapag nag-lift ka kasi, ang nangyayari is nasasagad yung stock UCA. Since mas shorter yung ball joint at mas weak yung component. Pag 2-inch lift ka, mas okay talaga na palitan mo ito. Since once mag-align ka, yung adjustability mo, nako-compromise. Hindi mo ma-adjust yung camber mo ng sagad para maibalik sa tamang alignment. Yung isang advantage talaga ng UCA. Mapapansin mo kapag ka nag-lift ka, nagiging sakang yung tires mo. Kapag in-adjust mo yung camber mo sa negative, mahihirapan kang mag-adjust. Since nga yung UCA mo is maikli. Ano pa ba yung importansya ng UCA? Una, nami-maintain niya yung proper wheel alignment, nakokontrol niya yung wheel motion during bumps, at saka nasusupport niya yung steering stability. As well as nababawasan niya yung uneven na tire wear. Ang kagandahan dito kay Steadfast, pwede kang magpa-customize. Ang ginawa ko, pinapinturahan ko siya ng silver since ayaw ko nung red color at hindi siya bagay dun sa setup ko. Para luminis lang, pinapinturahan ko siya ng polish na look or silver para mukha siyang premium as well as magmukha siyang OEM. And mapapansin nyo kapag ka nag-lift kayo ng vehicle, yung stock UCA nyo sobrang stiff na ng angle. So nawawala na yung proper suspension geometry at saka yung alignment. Tsaka yung stock ball joint angle becomes too aggressive. So mas madaling masisira yung ball joint mo at mas mahirap siyang i-align. At pag nag-full suspension extension, magkakaroon ka ng problem sa contact. Kaya kung nag 2-inch lift ka with big tires, kailangan mo talaga ng aftermarket UCA. Okay, sa ngayon tatanggalin natin yung stock na UCA, hindi naman yung buong suspension. So ganito yung itsura ng stock na UCA ng Raptor. Mas manipis siya than the Profender. Similar siya dun sa Profender pero mas makapal lang talaga itong Profender UCA. At mapapansin nyo, stiff na yung kanyang angle. Makikita nyo dito, nakabanat yung suspension since naka-jack ito. Pero just the same for representation, mapapansin nyo rin yung ball joint angle niya is medyo stiff. So, stressed yung ball joint niya. So, may tendency na mas madali siyang masira. So, as much as possible, maganda talagang i-upgrade yung UCA nyo kapag ka nag-lift kayo. As of now, medyo sakang yung camber natin. So, ang stress dito sa ating tire is mostly dito sa ating outer lugs. So, itong inner na threads, hindi masyadong nagko-contact sa road. So, ang mangyayari, masisira yung tangos ng gulong natin. So, kailangan nating i-adjust sa camber. May limit yung adjustment ko before kasi stuck yung UCA kasi sagad na siya sa adjustment ng camber. Madali lang naman tanggalin yung UCA. Tatanggalin mo lang yung nuts dito sa dalawang bushing saka yung nut dito sa ball joint na nakakonect dun sa spindle. So, once na matanggal mo na yung mga nuts, matatanggal mo na yung UCA. So, ganito yung itsura ng stock UCA. At ito naman yung aftermarket na Profender UCA. Makita nyo, mas beefier itong Profender. Made siya from chromoly steel. Mas naka-atras din ng konti yung mismong ball joint connection niya. Nagva-vary siya per vehicle. So, may specific model na suited sa type of vehicle nyo. So, nai-improve niya yung ride quality at saka napiprevent yung steering wheel vibration. Napansin ko din na mas malaki yung ball joint nitong Profender UCA. Gawa siya sa high-strength material, so mas matibay. So, design siya to have yung big playroom or shock absorber with heavy-duty structure. So, suitable talaga siya for 2-inch lift. So, okay na, itry na nating ikabit. So, kakabit mo lang yung dalawang nuts dun sa bushing, saka yung ball joint dito sa spindle. So, mga 20 minutes lang, may kakabit na. So, madali lang.
Again, ang purpose niya is ma-maintain yung proper wheel alignment, ma-support yung steering stability, at ma-reduce yung tire wear. Ma-control yung wheel motion pagliko at saka sa mga bumps. Okay, after na ikabit, ganito yung end result. Ganito yung itsura niya. Mapapansin nyo, hindi na masyadong stiff yung angle ng ball joint. Mind you, naka-jacking position pa ito. Buti hindi ko minintain yung kulay na red, kaya pininturahan ko siya ng silver para malinis lang at magmukha siyang OEM. So, bagay siya dun sa yellow spring. So, maganda ang kinalabasan. Happy ako. Malinis lang siya. Medyo semi-OEM look siya. At yung spring actually pinag-iisipan ko kung pipinturahan ko ng ibang kulay. Pero sa ngayon, okay muna yung yellow color. So, after maikabit natin yung upper control arm, pumunta tayo kay Stage 1 dito sa Quezon City para magpa-wheel alignment. Dito ako palagi nagpapa-align kay Stage 1 kasi meron siyang proper equipment na hindi nakakagasgas ng mags. So, kailangan talaga magpa-wheel alignment ka kapag ka nagpalit ka ng UCA. Bakit? Kasi pag nagpalit ka ng UCA, naapektuhan yung suspension geometry niya. So, maapektuhan yung caster, yung camber, at sometimes yung toe indirectly. Pakiramdam mo, it feels fine kahit walang alignment. I'm sure meron ding off dyan. Importante yung wheel alignment para maiwasan mo yung uneven na tangos ng gulong. Dalawa, para maiwasan din yung tinatawag na steering pull. Tsaka yung wandering at high speed. In addition, kapag ka hindi properly aligned, merong poor steering return to center. Lastly, nare-reduce niya yung handling stability. So in short, yung alignment becomes even more critical because yung suspension angles mo are no longer factory geometry. So, kailangan mo magpara-alignment immediately after installation o kaya within a very short drive afterward. Tsaka yung suspension components mo, minsan nagsesettle yan slightly after a few hundred kilometers. O yung iba na maselan, nagre-recheck sila ng alignment after a few hundred kilometers. So makikita nyo dito, ang adjustment natin sa camber is ginawa nating minus 0.5 degrees. From last time na hindi pa siya na-adjust, naka-positive camber ito since naka-lift tayo. So mas okay na 0-0 natin yung camber. Pero dito merong konting negative para merong effect pagdating sa cornering. Madali lang namang i-adjust yung camber, yung caster at saka yung toe. They are interrelated. So kapag ka naka-green, it's within the tolerance. So yan, madali lang namang mag-align. So pagkatapos ng alignment, umuwi na tayo. At ngayon, isi-share ko sa inyo ang conclusion dito sa aking upgrade. Unang-una, pagdating dun sa leveling kit, not recommended kung hindi nyo kayang isacrifice ng konti ang ride comfort dito sa harap. Medyo stiffer siya ng konti. At kung gagayahin nyo yung setup ko na naka 2-inch lift plus yung leveling kit, ang mangyayari dyan, yung CV angle mo, magiging steeper. So, mas sensitive na siya ngayon compared before. Ganun naman talaga ang nature kapag ka nag-lift ka ng vehicle. May kaunting stress yan pagdating sa CV joint mo. At kaya ko lang inilagay itong leveling kit is for aesthetic purposes lang. As well as maklear ko yung 35s kapag ka nag-full compression yung suspension ko. Pagdating naman dun sa UCA na ikinabit natin, it's highly recommendable. Ang una kong napansin dito is nag-improve yung handling and stability at na-lessen talaga yung vibration. At ma-feel mo talaga na tama yung alignment. As of now, since 0-0 yung camber natin, kampante ka na pantay ang tangos ng gulong mo in the future. And again, ito yung isang part na nakakaligtaan kapag ka nagpa-lift ka ng vehicle. Minsan, sinasantabi ng mga owners yung pagkabit ng new UCA. At ang number one factor kaya kailangan mo magpalit ng UCA is para ma-maintain mo yung kanyang geometry. Kumbaga, binabalik mo sa proper position yung suspension system bago ka nagpalit ng iyong sasakyan. As much as possible, kung nagpalit kayo, isabay nyo na rin yung UCA. At kung hindi pa naman, okay pa rin yung stock, pero mas better pa rin yung aftermarket na UCA. Kasi malaking bagay talaga para masabi mo na
properly lifted yung sasakyan mo. In summary, very satisfied ako dito sa ginawa nating upgrades. Nagandahan ako doon sa outcome nung mismong color nung UCA. Iniisip ko din na pinturahan yung spring pero as of now, hindi na muna. Hindi lang talaga bagay yung red color na pro fender dito sa setup ko. But for some, bagay yun. Okay, I would like to thank Steadfast Auto Works for accommodating my request again para mapinturahan itong ating UCA. Highly recommended ko itong product na ito at available siya sa Steadfast Auto Works dito sa Makati. Hanapin nyo lang si Boss Jason. Maganda silang ka-partner for special projects. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!